Matapos ang revelasyon ni Dante kay Simon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa dinamika ng magkakapatid. Ramdam ni Simon ang bigat ng katotohanan, dalawa sa kanyang mga kapatid ay parehong hindi tumutugma sa inaasahan ng kanilang ama. Hindi niya alam kung paano haharapin ito, lalo na't itinanim ni Kapitan Ramon sa kanilang isipan ang mga ideya ng pagiging tunay na lalaki at ang pagsunod sa yapak ng kanilang ama bilang sundalo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkalito, naramdaman ni Simon ang pangangailangan na maging mas malapit at mas tanggapin ang kanyang mga kapatid. Sa bawat araw na nag-uusap sila, lalo niya naunawaan ang kanilang pinagdaraanan. Sa huli, naisip niya na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at suporta para sa isa't isa, hindi ang pagsunod sa mga tradisyonal na inaasahan. Isang araw, nagpasya si Simon na harapin ang kanilang ama. Alam niyang hindi magiging madali, pero alam din niya na kailangan nilang maging totoo para mabuo muli ang kanilang pamilya. Tinipon niya si Dante at Badong at sabay-sabay silang umuwi sa bahay ng kanilang ama. Pagdating nila, tahimik ang buong bahay. Umupo si Kapitan Ramon sa sala, halatang nagtataka kung bakit biglang nagsama-sama ang kanyang mga anak. Nang makita niya si Badong, naramdaman niya ulit ang dating galit at sama ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man makapagsalita si Kapitan Ramon, nauna nang nagsalita si Simon. "Tatay, kailangan po nating mag-usap," sabi ni Simon, seryoso ang tono ng kanyang boses. "May mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa amin." Ramdam ni Kapitan Ramon ang bigat ng sitwasyon. Tumingin siya kay Dante at Badong na parehong tila nagpipigil ng emosyon. "Ano na naman to?" tanong niya, bakas ang kaba sa kanyang boses. "Ano pa bang sasabihin niyo?" Huminga ng malalim si Dante, kinuha ang lakas ng loob mula sa kanyang mga kapatid. "Tatay, gaya ni Badong, hindi rin ako akma sa pagiging sundalo na gusto mong mangyari. Hindi rin ako yung anak na inaasahan mong maging sundalo. Katulad ni Badong, bakla rin ako." Tumahimik si Kapitan Ramon. Isang saglit na tila tumigil ang oras. Napakatagal ng katahimikan na parang wala nang gustong magsalita. Ramdam na magkakapatid ang mabigat na tensyon sa silid at handa na silang makita ang matinding reaksyon ng kanilang ama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang balikat ni Kapitan Ramon, tila nawala ng lakas. Napahawak siya sa kanyang noo at huminga ng malalim. Sa wakas, sumandal siya sa upuan at binitiwan ang mahabang buntong hininga. "Akala niyo ba gusto kong mangyari ito? Akala niyo ba gusto kong mawala ng anak?" bulong ni Kapitan Ramon, may halong kirot ang kanyang tinig. "Simula nang umalis ka, Badong, araw-araw kong pinagsisisihan na hindi kita tinanggap. Pero paano ko tatanggapin kung hindi ko maintindihan?" Lumuha si Badong sabay lapit sa kanilang ama. "Tatay, alam kong mahirap para sa'yo, pero hindi mo kailangan intindihin agad. Gusto lang naming malaman mo na nandito pa rin kami. Mahal ka pa rin namin kahit anong mangyari." Sumunod si Dante at hinawakan ang balikat ni Kapitan Ramon. "Oo, Tay, ang hinihiling lang namin ay subukan mong buksan ang puso mo. Hindi kami naging totoo noon dahil natakot kaming itakwil mo. Pero mas gusto namin makita mo kami, kung sino talaga kami." Napayuko si Kapitan Ramon, hindi malaman ang sasabihin. Pero sa wakas, nagsalita siya, mabagal at puno ng emosyon. "Kayo ang mga anak ko. Hindi ko magagawang itakwil kayo. Pero bigyan niyo ako ng oras, kailangan kong matutunang tanggapin ito." Napaluha si Simon sa sinabi ng kanilang ama. Alam niyang hindi pa rin ito ganap na pagtanggap, pero ito na ang simula ng kanilang pagbabago. Nilapitan nila si Kapitan Ramon at niyakap ito ng mahigpit. "Tay, nandito kami," sabi ni Simon. "Kahit anong mangyari, pamilya tayo." Makalipas ang ilang buwan, dahan-dahan hang natutunan ni Kapitan Ramon na tanggapin ang kanyang mga anak. Hindi naging madali ang proseso, madalas siyang mag-alinlangan at magduda. Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa anupamang inaasahan o pamantayan. Minsan, sinamahan pa ni Kapitan Ramon sina Badong at Dante sa parlor habang kinikilala niya ang bagong mundo ng kanyang mga anak. Sa isang pagkakataon, nakita niyang masaya si Badong na nag-ayos ng buhok ng isang customer. At nakita niya rin kung gaano kasaya si Dante na nagtatrabaho sa parlor bilang isang assistant stylist. Sa huling pagbisita ni Kapitan Ramon sa parlor, dahan-dahan niyang kinausap si Badong. "Anak," sabi niya, mabagal ngunit puno ng sinseridad. "Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi at nagawa ko noon. Hindi kita natanggap, pero ngayon gusto kong sabihin sa iyo na proud ako sa iyo. Proud ako sa kung sino ka." Hindi makapaniwala si Badong sa narinig. Lumapit siya sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit.
Salamat, Tay. Salamat. Pagkaraan ng mga taon, mas naging buo ang kanilang pamilya. Si Simon ay patuloy na naglingkod bilang sundalo, ngunit nagbukas siya ng mas malalim na relasyon sa kanyang mga kapatid. Si Dante naman ay naging isang tanyag na stylist at si Badong ay naging matagumpay na hairdresser sa kanilang parlor. Kasama ang kanilang ama, bumuo sila ng isang bagong buhay na puno ng pagmamahalan at pagtanggap. Isang buhay kung saan tunay nilang natagpuan ang kaligayahan sa pagiging kung sino talaga sila. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Sa kabila ng mahirap na simula, natutunan nilang ipaglaban ang pagmamahalan at pagtanggap sa sarili. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang lugar sa mundo. Isang lugar kung saan ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling kasarian o pagkakakilalan. Ito ang kanilang masayang katapusan, ang pagiging totoo, ang pagkakaroon ng pamilya, at ang pagtanggap na ang tunay na pagmamahal ay higit sa lahat ng inaasahan. Aral sa kwento ni Badong, Dante at Simon. Ang kwento ni Badong, Dante at Simon ay isang makabagbag damdaming paglalakbay ng pagmamahal, pagtanggap at tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Ipinakita ng kanilang karanasan na ang bawat tao ay may sariling laban na pinagdadaanan at kadalasan ang mga labang ito ay hindi nakikita ng ibang tao. Si Badong sa kanyang murang edad ay natutong tanggapin at ipaglaban ang kanyang tunay na pagkatao sa kabila ng takot at pagtanggi mula sa kanyang ama. Sa kabila ng pagiging itakwil, ang kanyang lakas ng loob na umalis at hanapin ang kanyang sarili ay isang patunay ng tibay ng kanyang loob. Ipinakita niya sa atin na ang pagtanggap sa sarili ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan at kaligayahan. Sa kanyang puso, alam niyang magiging mahirap ang landas na tatahakin, ngunit nanindigan siya para maging totoo sa kanyang sarili. Si Dante, sa kabila ng pagtatapos ng pagsasanay militar, ay nagdala rin ng bigat ng pagkakakilala na matagal niyang itinago. Nagsumikap siya para mapatunayan ang kanyang sarili sa mata ng kanilang ama, ngunit sa huli, natutunan niyang ang pinakamahalagang laban ay hindi ang pagsunod sa inaasahan ng iba, kundi ang pagtanggap sa kanyang sarili. Sa kanyang paglabas ng kanyang lihim, natutunan niyang ang tunay na lakas ay nasa pagiging totoo at matapat sa sarili. Si Simon, na lumaki sa pag-asang tahakin ng yapak ng kanilang ama, ay natutong bumitaw sa mga tradisyonal na paniniwala upang yakapin ang mas malalim na kahulugan ng pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng kanyang kalituhan at takot na maharap ang bagong katotohanan ng kanyang pamilya, ipinakita ni Simon na ang tunay na pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa pagiging matapang o pagiging sundalo, kundi sa kakayahan na tanggapin at ipaglaban ang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Si Kapitan Ramon na sa simula ay puno ng galit at hindi pagtanggap, ay natutong makita ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama, ang pagmamahal sa kanyang mga anak, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Sa huli, ipinakita niya na ang tunay na tatag ng isang tao ay hindi sa kakayahang ipilit ang kanyang paniniwala sa iba, kundi sa kakayahang magbukas ng puso at tanggapin ang hindi niya naunawaan. Aral, ang kwento ni Badong, Dante, Simon at Kapitan Ramon ay nagtuturo sa atin na hindi madaling tanggapin ang ating mga sarili o ang mga mahal natin, lalo na kung ito ay laban sa ating mga nakasanayang paniniwala at inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pamilya ang unang dapat maging sandigan ng pagmamahal at suporta. Ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon, walang hinihinging pamantayan o kasarian. Ang pagtanggap sa sarili at sa iba ay hindi isang madaling proseso. Ito ay puno ng sakit, takot at pangamba. Ngunit ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi sa pagiging perpekto ng bawat miyembro, kundi sa kakayahan nilang mahalin ang isa't isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Sa huli, ang aral ng kwento ay nagpapakita na kahit gaano pa kalalim ang hidwaan at hindi pagkakaunawaan, ang pagmamahal at pagtanggap ay palaging may puwang sa puso ng bawat isa. Ang pagkakakilanlan ay bahagi lamang ng ating pagkatao, ngunit ang pagiging tunay sa sarili at pagmamahal sa pamilya ang tunay na susi sa kaligayahan. Pagninilay, maging katulad tayo ni Badong at Dante na matapang na ipaglaban ang kanilang sarili, at maging tulad ni Simon na handang magbago ng pananaw at yakapin ang katotohanan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, maging katulad tayo ni Kapitan Ramon na natutunan kahit na mahirap na tanggapin at mahalin ang kanyang mga anak ng buo, sapagkat ang tunay na pamilya ay nagmamahalan anuman ang pagkakaiba at anuman ang pagkakakilanlan. Sa kwento nila, nakita natin na ang pagkakakilanlan ay hindi ang tunay na batayan ng pagiging isang pamilya.
Sa halip, ang pagiging pamilya ay nasa kakayahan nating tanggapin ang bawat isa, maging tapat sa sarili, at ipakita ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit.